Pambihirang nilalang na nangingintabang kulay. Biglang humahaba at dumiliit. Nag-iibang anyo pa, parang alien sa pelikula. Pero wala raw dapat katakutan. Dahil hindi alien, kundi kakaibang bulate lang ang nasa video na kinakain pa raw ng iba. Iti na sa kalami, oy. Kung ang alam nating bulate, Nakikita natin ang mga bulate sa tiyan ng tao at sa lupa. Lupa at saka katawan ng tao. pwes ibahin niyo raw to. Dahil ang bulate sa video, laking dagat daw. Tinatawag itong sasing. Madali itong tukuyin dahil sa kakaibang hugis ng katawan na parang may manipis na buntot sa dulong bahagi. Pero nagbabagong anyo rin daw ang mga ito. Ang sasing ay may English name na peanut worm dahil sa itsura nito na kapag lumikip or umikli ang katawan nito, ito ay nagmumukhang kernel or butil ng mani o peanut. Dahil siguro may phallic structure or kamukha ng ari ng lalaki. Dito sa karagatan ng Colambog, Lanao del Norte, sagana daw ang mga sasing. Ang binatang mangingisda na si Alvin, expert daw sa paghuli nito. Lahat po kami magkakapatid, kumakain po ng sasing. Ang nag-introduce po kay ang aking papa. Kasi sinasama po ako sa mga lakad niya sa dagat. Malaking biyaya daw sa kanilang pamilya, ang libreng ulam mula sa dagat. Kaya naman mukha man daw bulate, paborito nila ito ikilaw o kung minsan kainin kahit hilaw. Hindi po ako nadidiri, masarap talaga. Sinasabay nga ni Alvin ang pagbablog tuwing siya'y nasa dagat. Yung mga sasing, dire kay pratual na po din. Isa nga sa mga pumatok sa kanyang videos ang bulating sasing. Mahilap daw ito kapag hinuhuli. Dito sila tumitira sa buhangin, minsan sa mga corals at sa shell. Kailangan itong bungkalin at huliin ng mabilisan. Pero kung ito'y bulate, bakit nasa dagat? May sariling phylum o grupo ang mga sasing. Ito yung tinatawag natin na phylum Siphoncula. Samantalang ang mga bulate ay nabibilang po doon sa tinatawag nating phylum Annelida o mga segmented worms. Ang sasing ay walang segmentation o yung mga guhit-guhit o pagkakaputol ng kanyang katawan. May dalawang bahagi ang katawan ng sasing. Ang trunk o yung mas matabang parte at introvert o yung mas payat. Ang dahilan kaya ito nagbabagong anyo ay dahil retractable ang kanilang introvert. Ibig sabihin, kaya nila itong ipasok sa loob ng katawan at ilabas ulit kapag kailangan. May tentacles ito sa dulo na nagsisilbi nitong bibig, kaya makapit ito sa buhangin. Dami mong alam, Kuya Kim. Sapat lang naman daw ang dami ng hinuhuli ni na Alvin para ulamin. Kunin yung lamang loob niya. May pait kasi ito eh. Bago kainin, siyempre kailangan linising mabuti. Pwede nang kainin natin. Kahit hilaw pa, ang sarap-sarap talaga. Kung may hahalin tulad daw ito sa ibang pagkain, malapit daw ito sa isaw ng manok. Pero ang bagay na luto raw dito, hindi inihaw kundi tinolang sasing sa maulang panahon. Healthy kung sasawagan pa ito ng upo at kangkong. At saka isunod natin yung sasing. Haluin lang. Yung katas na yung sasing. Kasi ito yung pangpalasa para masarap ang ating niluto. Pakuluin natin. Makalipas ang 5 minuto, pwede na. Ito na po ang ating tinulang sasing. Ito nga raw ang comfort ulam ng pamilya ni na Alvin. Sarap. Lasang-lasa mo talaga yung sasing. Masarap, malinamnam. Medyo may matamis at medyo maalat. Ang sasing naman po ay excellent source ng protein. Mayaman din daw ito sa minerals tulad ng zinc para sa immune function, iron na sumusuporta sa blood formation at nakakaiwas sa anemia, at calcium na nagpapalakas ng buto at nerve function. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang paalala lang na eksperto kina Alvin at sa iba pang kumakain ng hilaw na sasing. Generally, hindi ligtas kainin ang hilaw na sasing dahil mataas ang risk ng bacterial contamination dito, lalo na kung ang pinagkukunan nito ay nasa mga polluted areas. So pwede rin kasi magkaroon ito ng mga vibrio, mga E. coli o kaya salmonella. Kung anong lawak ng dagat, ay siya rin dami ng mga hayop na hindi lang nakakatulong sa kalikasan.
bumubusog pa sa mga taong kumakalab ang tiyan. Ang dami mong alam, Kuya Kim.